sa akin po mga kapatid na siyang nakikinig naway, itanim po sa kanilang puso at kaisipan. Ang aklat ng isa sa buhay ay akin po yung tinataas po sa inyo. Karagdagang liwanag at pagkaloob po. Among liwanag sa kalangitan, balugin po ako ng kabal ng kaliwanagan, pagkaluban na po ako ng banal sa dagat at kapangyarihan mula sa pagbuksan niyo po sa banal ng pintuan sa kalangitan ng Diyos sa akin. Humingi po ako ng kapatawaran sa aking nagawang pagkakasira. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo po na ang aking mga palad. Ang aking bibig, ang aking pagbigkas ng salita ay siyang katotohanan, siyang mailalabas. Among liwanag sa kalangitan. Pusin niyo po ako ng kapangyarihan at kadalisayan ng maliwanag sa puso at kaisipan. May Diyos sa kalangitan, ganyan din po. Ngayon tawag bantay ng pato, matabalin at taunawa. Mas maliwanag po, mas malinaw na vision siyang pagkaloob sa akin. Mula sa liwanag, ang maliwanag sa kalangitan. Siyang pinagkaloob niyo po, balugin po ako ng kabal na kaliwanag. Maraming salamat po, muli ang maliwanag sa kalangitan ng Diyos. Lahat ng mga batang sa magandang kaliwanagan po mga kapatid. Magandang kaliwanagan po mga kapatid. Ako po si Spiritual Dr. Hero at live po tayo ngayon sa Bahay Dalanginan. Ayan na kung saan po magbabasa po tayo sa aklat ng isa sa buhay, ang gintong aral mula sa kalangitan mga kapatid. At ito po ang siyang ating pong pagkain at inumin sa ating espiritu mga kapatid. Maraming salamat po sa nanonood kay Ardori Padasna at Ken Bell, Ariel Gakusan, magandang kaliwanagan kapatid, at Cherry Muyot. Ayan. Salamat po. At ang ating pong tatalakayin po ngayon, ang mensahe po ng ating mahal na Amang Liwanag sa Kalangitan at Amang Jesus sa Kalangitan. Pumanaog po si Amang Liwanag sa Kalangitan noong ika-28 ng Hulyo 2018. Pagsubok lamang upang masukat ang inyong pananalig at pananampalataya. Yun po yung title po niya mga kapatid. Sa panahon at oras na ito, ang kabutihan ang dapat mangingibabaw sa inyo. Sa mga taong itinalaga sa misyong ito, ay dapat na magkaroon ng malinis na puso upang magampanan ang bawat misyong inaatang sa bawat isa. Huwag papadala sa mga nakikita ninyo, dahil ito'y pagsubok lamang upang masukat ang inyong pananalig at pananampalataya. Ang misyon ng inyong ginagalawan sa ngayon ay huwag ihalintulad sa misyong nakaraan na may pagkakamali. Alam na nila ang kanilang sarili kung ano ang pagkakamaling yaon. Sa grupong nabuo, ang bawat isa ay may obligasyong dapat gampanan. Ang pagsunod sa mga batas at sa sarili nilang mismo, sa mismong malalaman kung ano ang tamang dapat gawin. Kapag mayroong taong parang nabibigatan, ito'y inyong tulungan na umangat upang makaahon sa kahirapan. Walang tao na hindi marunong magdasal. Ang lahat ng tao ay marunong magdasal. Walang taong hindi marunong nito dahil lahat ng nilalang sa mundo ay nilikha ng ating Ama sa kalangitan. Kailangan lamang nating nilang hanapin ito sa kanilang sarili at maniwala sila. Babalik ito sa Kanya kapag buo na ang Kanyang loob sa pagtanggap ng Kanyang kakayahan na ibinigay sa Kanya. Gamitin ang puso at isipan upang maging malawak ang pangunawa, upang hindi na muling magkamali. Dahil karamihan sa inyo ay marami ng katanungan. Dapat matuto kayong gumawa ayon sa inyong nararamdaman dahil darating ang inyong ninanais sa tamang panahon. Ito ay isang senyalis lamang, ngunit kailan pa din ng gumawa na kagaya ng dati nang hindi iniisip ang kinalalagyan nito dahil ito'y inyong mararamdaman sa inyong sarili. Kahit na anong sakit ang inyong mararamdaman, ang lunas ng dasal ay hindi mapipigilan ng kahit na sino paman. Paglabanan lahat ng hamon. Maraming salamat po, Ama sa kalangitan. Diba? Napakaganda po ng banal na mensahe, mga kapatid. Pwede po kayong mag-comment kung ano po yung gusto nyo pong malaman, mga kapatid. At ito din po ang mensahe po ng Amang nasa kalangitan. Pumanaog po siya noong October 4, 2018.
huwag matakot na lumapit sa akin. Huwag daw pong matakot na lumapit sa ating Ama sa kalangitan. Sa mga impormasyong ihatid ko sa inyo, ipatid ninyo sa buong mundo, sa lahat ay iparating ninyo sa mga tao ang kabutihang dulot ng pananampalataya sa bugtong kong anak na si Jesus na sa kalangitan, at sa mga anghel na bumaba sa lupa at nagbibigay mensahe. Kayo ay lilinisin sa pamamagitan ng tubig na dumadaloy at kusang lumapit. Maraming hindi naniniwala at sa lahat naniniwala ay inyong ikalat at ipakalat. Maraming nakikinig ngunit hindi naniniwala. Aking anak, huwag matakot na lumapit sa akin dahil wala namang dapat ikatakot. Magtiwala ka lamang sa akin at ika'y gagaling. Hahaba pa ang inyong buhay, aking anak. Tibayin mo lamang ang pagdarasal at pananampalataya sa akin. Magiging ligtas ang inyong buhay at ng inyong pamilya. Kayo'y mapalad sapagkat kayo'y narito, pumarito sa aking tahanan. Nag-iisang aking tahanan sa lupa. Narito na ako, ngunit nasa ng inyong paniniwala at pananalig. Ako'y bumaba na sapagkat mali ang inyong mga natutunan, mali ang mga itinuturo ng iba sa inyo. Sa paghingi ng tawad ay inyong isa puso. Ika'y akin nang bibigyan ng liwanag, ngunit bakit ayaw mong tanggapin? Ano pa ba ang nais ninyo na aking ipakita upang kayo'y maniwala na narito lamang ako, aking mga anak? Ika'y may misyon, ito'y iyong tanggapin mula sa inyong puso. Ika'y itinulak ng mga banal na espiritu. Ika'y babalutin ng liwanag na nasa langit. Ika'y may misyon. Ito'y hindi lamang misyon. Ito'y tungkulin, ngunit ika'y may takot. Ano ba ang inyong kinakatakot? Huwag kayong mag-alala, aking mga anak. Ang liwanag ay sumasa inyo. Aking mga anak, ako'y nagagalak sa inyo. Huwag mong pansinin ang mga nang-aapi sa inyo. Hindi kayo ang kaawa-awa, kundi sila, sapagkat inaapin na sila ni Satanas. Marami man sila na sumasamba sa iba, huwag ninyong pansinin ang mga nang-aapi sa inyo, pag-aari na sila ng ating kalaban. Tibayin ninyo ang inyong loob, maraming mga pagsubok ang dadating. Nagagalak ako sa pagbabalik ng iilan sa inyo at nagagalak ako, dahil may dumating na bago. Idinala kayo rito dahil hindi lamang sa inyong kagustuhan, kundi ipakita sa inyo ang kaharian ng aking Ama. Aasahan ko muli ating pagkikita. Laging manalangin, aking munting anghel, sa pagtanggap mo sa inyong misyon. Pagpalain ka nawa, aking anak, napakabuti ng inyong puso. Maraming taong hindi maniniwala, ngunit huwag mangamba, sapagkat ang misyon na iyong tinatahak at tatahakin ay magiging matagumpay. At sa mga katanungan na nais ninyong itanong at kagustuhang nais ninyong malaman, ang kasagutan ay nasa inyong mga kamay. Sa una pa lamang, binalaan ko na kayo. Nasa inyo na ang kasagutan sa tanong ninyo sa mga desisyon ninyong binibitawan. Dapat ninyong panghawakan dahil sa lugar na inyong ginagalawan, malalaman ko ang inyong tunay na kalooban. Huwag ninyong questionin dahil ang tunay na kasagutan ay nasa sa inyo. Tanungin ang sarili kung karapat-dapat ba kayo sa misyong aking inaatang sa bawat isa at sa kayamanang ipagkakaloob, kung sa una pa lamang naging malinis na ang kalooban ninyo at isipan. Hindi lalalim ang hukay dahil sa hiniling ninyong iangat ang kayamanan ay pinagkakalob ko kayo. Ngunit sa nangyayari, hindi nyo agad ito makikita. Pinakamahalaga sa lahat ng dapat gawin, huwag kang gagawa o bababa sa hukay. Bitawan mo na lahat ng bigat ng loob, problema o anumang negatibong pag-iisip o damdamin bago tahakin ang lugar na ito. Humingi ng gabay at paintulot sa Ama sa kalangitan.
Dahil sa bigat ng inyong dinadala, lumalalim din ang dapat hukayin. Pagpapatawad, pagpapakumbaba, kusang loob at bukal sa loob, ang paggawa, ang kayamanang ipagkakalob ko sa inyo ay hindi lamang gaya ng ginto, mga batong kayamanang sa lupa, dahil mas malaga ang kayamanang matutunan ninyo. Sa misyong ito ay ang kayamanang hindi mapapantayan sa lupa. Mas mahalaga matutunan ninyo ang aral at mabuting balita na dapat mong ipamahagi sa iba. At matutunang paniwalaan ang Ama sa kalangitan kaysa sinasabi ng mga mapagpaimbabaw. Ang ginagawa ninyo ay para sa lahat ng taong hindi naniniwala o sa mga taong naniniwala, upang hindi naniniwala ay malinawan, at ang naniniwala ay mas tumibay pa ang kanilang pananampalataya at paniniwala, dahil iyan ay papakalat sa lahat. Magandang kaliwanagan sa inyo, aking anak. Aking anak, ang inyong damdamin ay mababaw, ang iyong isipan ay malalim, mga salita na tumatarak. Ikaw ang siyang gumagawa, ang inyong mga kapatid ay hindi nagagalit. Ang kanilang pangaral na aking pangaral ay pagmamahal sa inyo. Ngunit hindi mo iniisip. Nanguna ang isip mo na siyang gumagawa ng tarak sa inyong puso. Aking anak, ikaw aking anak. Ikaw ang siyang nagbabanggit na ikaw ang gumawa. Aking anak, masakit ang aking kalooban. Hindi mo ba ito mararamdaman? Ako ang nagpapalayo sa may itim, ngunit ikaw ang nagpapalapit. Aking mga anak, kayo'y nawala na. Nawala na. Ikaw na aking pinili, aking anak. Ika'y aking naririnig. Ako'y nagagalak ng lubos. Maraming salamat po. Ilagay sa puso po. Di ba napagaganda ng mga banal na mensahe? Ito yung pinapababa ng banal na mensahe. Kada Sabado, ganun po. Oh, so, kaya ang ganda. Ang ganda. Ito din. Ito na ulit si Amang Liwanag sa Kalangitan. Pumanaog siya noong August 9, 2019. Ang title po niya is Katoliko at Iglesia. Magandang kaliwanagan. Ako'y nagagalak sa pagparito, kay tagal ko na kayong tinitignan, pinagmamasdan. Huwag kayong mangamba, sapagkat pagsubok lamang ang inyong nakikita. Nakakahabag man ang mga salitang binibitawan, ako'y nasasaktan, sapagkat pananalig lamang ang binabasihan. Katoliko, iglesia nyo ba? Inyo ba ang relisyon? Pinakikinabangan mga salapi sa mga ibibigay ko sa gayon ang aking bahay. Badalanginan ay magbubukas ng bagong yugto sa mga kabataan. Kaunti na lang sa kanyang pananalig siya'y gagaling sa karamdaman. So dapat kapag manampalatay at manalig tayo ng buo, lahat ng karamdaman sa katawang mortal ay maaalis po kaagad, instant po yun. Dapat kumapit lamang po tayo. Diba? Napakaganda. Tama naman. Wala naman sa religion yung pananalig mo. Yung pananalig mo talaga, yung ikaw, tapos ang communication mo kay Ama sa Kalangitan, na magdasal ng taos sa puso. Di po ba mga kapatid? Yun yung katotohanan. Haluan mo kapatid ng may sa langit, lahat ng dasal po. Magandang kaliwanagan po kapatid Jojo Coblasa, Desel Ariola, Acuricia, and Kenon Muyot. Magandang kaliwanagan kapatid. Di ba ang ganda dito? Ano pa ba? Ito si Amang Jesus sa Kalangitan. Pumanaog po siya noong March 27, 2022. Amang Jesus sa Kalangitan. Magandang kaliwanagan. Ang pagsubok na inyong nakikita
ay ang pagsubok sa inyong simula. Ito'y iyong katatagan, ito'y simula pa lamang kapatid na aking anak, upang ikay tumatag. Darating pa ang higit na pagsubok sa inyong buhay, higit sa inyong ginagampanan. Ang pagsubok ay mayroong hangganan, ngunit ang inyong katatagan, ang inyong ginagampanan ay inyong dadalhin. Darating din ang inyong masisilayan ang kahalagahan ng ipinagkaloob sa iyo. Ang inyong pagsubok ay sa iyong misyon lamang. Darating ang inyong pagsubok sa inyong ginagampanan. Anak, 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 iyong pakatatandaan, ikay walang katulad, ang simula ng inyong ginagampanan ay walang katulad, sapagkat ang inyong sinimulan ay hindi na maaaring magpatuloy, bagkus ito'y sisimulang muli sa katotohanan. Ikay mananatili sa puso ng karamihan, ikay din ay paparoon sa inyong katotohanang tahanan. Huwag gawing mahina ang inyong matatag mong kalooban. Ika'y pinagkalooban, ikaw ay manatili at ang inyong kaligtasan din ay mananatili. Ikaw ang kagalingan ng nakakarami. Ituran mo lamang ang kaligtasan na mula sa ating Ama sa kalangitan. Ipinagkaloob sa iyo, ngunit ito'y pagsubok lamang, aking anak. Ito'y pagsubok lamang, ngunit ako'y huwag talikuran, sapagkat ang lahat ay mawawala. Ika'y manalig at mananampalataya, at tawagin lamang ang ngalan ko sa tama. Bigkasin ang langit, sapagkat ang pagbigkas ng sa kalangitan ay yaon ang tunay mong kagalingan at kaligtasan, aking anak. O yun po yun, yung amang Hesus sa kalangitan dapat, hindi yung Hesus Kristo. At amang liwanag sa kalangitan. Pagsubok lamang sa inyo na siyang aming nakikita. Ang misyon ay misyon lamang. Ngunit ang tungkulin ay ako, aking anak. Kung ang tungkulin ng inyong tatalikuran ay ako na rin inyong tatalikuran. Ika'y huwag panghinaan. Karamdaman lamang ang inyong nararamdaman. Ang kaligtasan, ang higit na inyong kailangan. Naway sa pagdating ng nalaman mo na ang katotohanan, ay ang ngalan na lamang ng ating Ama sa kalangitan, ang mamutawi sa inyong bibig. At iyong kaligtaan ang maling iyong kinagisnan, sapagkat magliligtas sa iyo ay ang katotohanan, iyong pakatatandaan, aking tinuran. Ikaw ay huwag mawawala, sapagkat ikay walang katulad sa inyong itinayo, at sa muli mong pagtayo ay hindi na tulad ng inyong sinimulan. Tanggapin mo ang lahat liban sa kasalanan at sa mali. Pagsubok lamang ito. Pagsubok lamang. Ngunit ako'y naririto na siyang nakagabay sa iyo. Maraming salamat. Salapi lamang ang inyong pagsubok, ngunit ang kapalit nito ay kayamanan. Ika'y nalugmok sa kalungkutan, sa kasalanan at sa kawalan. Patawarin mo ako, anak. Ako may tumalikod sa iyo, ngunit ikaw ay muling aking tatanggapin, at ika'y magbabalik loob lamang. Ako'y pagkakalooban ng isang kahoy. Iyo itong masisilayan. Ito'y kasing tibay mo, ngunit ito'y nababali. Iyong ginagamit, gagamitin, kagamitan, sa kung ano paman, gayon din sa inyong pinaglalathalaan. Ito'y pinagkaloob ko sa iyo, kasing tibay ng inyong puso. Ngunit sa inyong kahinaan, ito'y nababali. Iyong nagagamit sa kung ano paman, ito'y nagmula sa inyong puno. Hindi isang puno na siyang nabuhay. Matibay ang pangangatawan, kasing tibay din ng pananalig at pananampalataya. Ito'y itinayo kasama ng ugat na siyang tunay. Ito'y nagkaroon ng sanga. Ikaw ang katawan ng isang puno, ngunit ang sanga, karamihan ay mahina. Karamihan ay nababali. Iyong pakatandaan gaya ng aking tinuran. Ikaw ang puno, ngunit ang nawawala ay ang sanga na kahihina. Ito'y nababali at nawawala. Pagmasdan mo ang kalikasan, ang inyong buhay ay nariyan. Bakit ang puno'y nasasaktan? Iyon yung katanungan niya. Ito ay may buhay, kapatid, na aking anak.
Ano ang unang punong iyong nasisilayan? Kung ano ang punong iyong masisilayan, ay ikaw yaon, at yaon ay ikaw. Maraming salamat. Iyong pakatatandaan, pagsubok lamang sa inyong misyon ang nasisilayan. Darating din ang pagsubok sa inyong tungkulin na higit ang kapalit na kayamanan. Paalam. Magandang kaliwanagan sa mga nanonood, mga kapatid. Kapatid Lerimon Sky, magandang kaliwanagan. At kapatid Angelo Ramos, magandang kaliwanagan. Akis Mersan, Asitur, kapatid. Di po ba napakaganda po ng banal na mensahe, mga kapatid? At ngayon, may bisita po tayo. Nakikinig din po. At magdasal po tayo dahil alas 9 na po at tayo'y manalangin po sa ating Ama sa Kalangitan. Magandang kaliwanagan po ang magliwanag sa kalangitan ng mga Isus sa kalangitan sa lahat ng banalang po sa kalangitan. Muli po maraming salamat po ang magliwanag sa kalangitan sa oras at araw na ito. Balutin niyo po ako ng kabal ng kaliwanagan at kapangyarihan. Ang mga Isus sa kalangitan, pagbuksan niyo po sa banal ng pintuan sa kalangitan. Pagkaluban nawa po ang busilak ng puso. Tunawin dosawin niyo po mga tarak sa puso ng liwanag. Paliutan po ng kaginhawaan. Pagbuksan niyo po ako sa banal ng pintuan sa kalangitan. Ang Isus sa kalangitan, pagkaluban nawa po ako ng banal sandat at kapangyarihan mula sa kalangitan. Humingi po ako ng kapatawaran sa aking nagawang pagkakasala. At kayo po ang siyang maghari at muna po sa akin. Ang helgal ko pantay na po ang pagmatawa ng tatang ay akin pong hinigin ang tinataspo sa inyo. Naway mas maliwanag po ng vision katotohanan siya ang aking sisilay. Vision sa isip kalulig sa akin karabitan sa langit. At naway matunaw malusaw siyang bumabag sa kaisipan. At katotohanan siya may dudulot po nito. Gabayin niyo po ako at dagsang liwanag at biyang pagkalito sa akin. Gabayin din po ang aking nagbiyak ang maliwanag sa kalangitan. Patawarin po siya. Patawarin po ako. Humingi po ako ng sandata at kaloob na kapangyarihan mula sa kalangitan. Gamitin niyo po ang aking pamumulat. Sa pagbabahagi po ay tumangin po sa kanilang puso at isipan ng katotohanan. Muli po maraming salamat sa mga liwanag sa Isus sa kalangitan sa lahat ng panahon sa kalangitan. Magandang kaliwanagan po. Nakapagdasal na po ba ang lahat, mga kapatid? Magandang kaliwanagan po. Ito maganda rin po. Ang mensahe po ni Amang Jesus sa kalangitan, pumanaog po siya nung April 11, 2020. Ang title po niya is Sinaluko ang Lahat, ang Hirap. Title pa lang po yun, mga kapatid. Magandang kaliwanagan po, kapatid Desem Belyoso. Amang Jesus sa kalangitan. Ako'y natutuwa sa inyong lahat dahil kayo'y pumarito upang marinig ninyo ang aking salita. Huwag kayong magdalawang isip dahil ang aking mga salita'y tumatagos sa inyong puso. Magmahalan kayong lahat. Huwag kang umiyak. Ang pagsubok ay malalagpasan kung ikay nananalig. Tama po, salamat po. Alam ko kung ano ang inyong iniisip. Ipagpatuloy niyo lamang ang inyong mga gawain. Huwag kayong mabahala sa inyong mga pamilya na nasa malalayong lugar dahil kami nakagabay sa kanila. Salamat po, Ama sa langit. Ako nga'y namatay noon, ngunit ako muling nabuhay. Gusto ko mang magkwento ngunit mahina ang mensahera. Palakasin niyo ito upang ako'y makabahagi. Ako nga'y pinarusahan noon, ngunit ako'y lumalaban para lamang sa mga tao. Sinaluk ko ang lahat ang hirap. Kaawa-awa mga tao. Magmahalan lamang kayo. Maraming salamat.
Sana'y maraming dumalo sa araw ng aking kaarawan. O sa July 22 po mga kapatid. Kaya pumarito po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga kapatid po natin. Well, ipagpapatuloy ko pong muli. Ako'y magsasalita upang malaman nila. Huwag kayong mabahala dahil ang mga biyaya ay darating. Mangaral pa kayo dahil yaon ang nararapat patungo sa pintuan ng walang hanggan. O gusto niyo po ba sa kalangitan? O siyang tunay. Maraming salamat po. Marami man ang hindi man naniniwala na inyong ngunit ito'y mababaliktad sapagkat kayo'y may liwanag. Ang libro na isa sa buhay ipagkalat ninyo upang malaman ng maraming tao dahil ito ang nararapat. Ako'y nagagalak dahil nandito kayong lahat. Maraming salamat po. Sabi po dito, ipakalat po natin ang nilalaman ng libro na isa sa buhay, mga kapatid po. At aking po mga kapatid, naway po, kahit nasa bahay po tayo, may cellphone po tayo, may material na bagay po tayo, gamitin po natin po ito sa pagbabahagi, di po ba? At sa kung gayon po, maramdaman din po nila, malaman po nila ang katotohanan po ang tamang pagtawag sa ating amang liwanag sa kalangitan, amang Jesus sa kalangitan sa lahat, ng mga banal anghel sa kalangitan. Turanan po natin ang ating mga kapatid na hindi pa po nila nalalaman ang katotohanan. Yan po. Dahil po kada bawat pagbabahagi po natin ay liwanag po at malaking pakpak at regalo ang siyang ipagkakalob sa atin ng ating amang nasa kalangitan. O maraming salamat po. Palakpakan naman po natin ang amang sa kalangitan. Salamat po. Ito din po yun. Maganda din itong mensahe po niya. Mayroong dalawang magkapatid. Ayan, excited na po ba kayo? Yes. Ito, mensahe po niya. Pumanaog po si Amang Jesus sa kalangitan noong April 11, 2020. Ang title po niya is Mayroong dalawang magkakapatid. Magkapatid. Huwag kang umiyak. Ang pagsubok ay malalagpasan kung ikay nananalig. Alam ko kung ano ang inyong iniisip. Ipagpatuloy ninyo lamang ang inyong mga gawain. Huwag kayong mabahala sa inyong mga pamilya na nasa malalayong lugar dahil kami nakagabay sa kanila. Ako nga'y namatay noon ngunit ako'y muling nabuhay. Gusto ko mang magkwento ngunit mahina ang mensahera. Palakasin nyo ito upang ako'y makabahagi. Parang ano, naulit mga kapatid. Di po ba? Naulit. Pasensya na po mga kapatid pero naulit po siya. Pero sa abot ng aking pumakaya ay babasahin ko po naman po. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na kayo'y muling nagbubuklod-buklod, magkaisa ang bawat isa. O, tatandaan po natin yan, magkaisa ang bawat isa. Magpakatatag kayo sapagkat ang kautusan ay hindi matayuan ng makasalanan. Ang 10 kautusan ay para lamang kay Moises upang mabuo at mailigtas ang kanyang mga anak. Ang liwanag na nagmahal ng lubos sa kanyang mga anak, ngunit pinagtaksilan. Hindi sila nakontento sa kanilang nasisilayan kung gaano kabanal ang kanyang kapangyarihan. Ikaw na nauuhaw ng tubig, bibigyan ka ng kaunti, at ang isay, ang ibibigay sa iyo'y punong tubig, ngunit gaano man karami ang tubig, kung makasalanan naman ang nagbigay, hindi mo maiinom ang tubig. Kaya tanggapin mo kahit ang tubig ay kakaunti, kung ang nagbigay naman nito'y ang mabuti. O, di ba? Napakaganda po. Kahit kakaunti po ang tubig, kung ang nagbigay naman ay mabuti, magpasalamat po tayo, mga kapatid. Hindi man kayo papaslangin, ngunit pasakit ng pasakit ang kanilang pang-uuri. Kaya yung nararanasan po natin ngayon, na inuuri po tayo, magpasalamat po tayo. Dahil ang biyaya po nila ay mapupunta sa atin. O, di ba? Masalamat po, masalangit. Kayo na binuklod ng liwanag at ang napakarami na nasa itim. Kahit gaano sila karami, kung ang puso nila'y patay na, sila'y mababawasan ng mababawasan. At ang nasa liwanag sa kalangitan, sa kaliwanagan, ay mananatiling buhay. Busilak ang kalooban.
Magtanong kayo't aking sasagutin. Ako'y ang bugtong na anak ng kaliwanagan na siyang pinababang muli upang iligtas ang sanlibutan. Magdasal kayo ng taos sa inyong puso. Magmahalan kayo ng buong buo sapagkat minamahal niya kayo. Si Abraham, siya'y isang propeta. Ang inyong katanungan ay kung totoong inalay ni Abraham ang kanyang anak, hindi kailangan tupa lamang. Nabigyan kayo ng tungkulin sa ibabaw ng lupa. Hindi ko na kailangan banggitin kung mayroon mang kabutihang nagawa. Huwag mo nang ipagsabi, hayaan mo na ang nakasilay ang siyang magbabahagi. Sapagkat kung ikaw ang mismong nagbahagi, isang kasalanan pagmamataas kung ituring. Saluhin ninyo ang ibabato sa inyo. Sinasaktan man kayo, ay ibigin nyo ang tunay. Ang taon ay hindi ko na tinignan sapagkat ang tanging layunin ko lamang ay iligtas ang naulanan ng apoy upang mangaral sa ibabaw ng lupa. Hindi ko man naipagpatuloy, nang naipagpatuloy, nariyan kayo na itinakda. Manalig kayo sapagkat suot niyo ang kaliwanagan. Mayroong dalawang magkapatid, isang mayaman at isang mahirap, na nasa labas lamang ng isang lilong. Hindi ko maaring mabanggit na lilong o tahanan ng aking amang liwanag sa kalangitan, sapagkat wala namang katotohanan ang kanilang ibinabahagi. Siya'y nagbigay ng napakaraming salapi, tumulong, ngunit sarili niyang kapatid ay hindi matulungan. At nang dumating ang itinakda, lumuhod ang mahirap at ang kanyang binanggit, aking ama na nasa kalangitan, maglilingkod ako sa inyo hanggang sa dulo ng aking buhay. At nang nasa kalangitan na ang mahirap, natunghayan niya ang kanyang kapatid na nasa dilim at ang kanyang binanggit, Amang Isaak, bakit ako'y narito sa dilim? Ako na may nagbibigay, tumutulong sa inyong tahanan. Bakit ang mahirap na iyan ang inyong pinapasok at kung bakit ako'y narito sa dilim? Sapagkat ang tahanan ay ginawang salapi. Kayo'y mabuhay hindi lamang sa pagkain at sa mga salapi, sapagkat mayroong ding nabuhay sa biyaya lamang. Mga anak, huwag lamang kayo ang binibigyan, kayo'y magbahagi rin. Salitang banal na binibigkas ng inyong bibig mula sa libro na isa sa buhay, na tulad na nasa libro na isa buhay. Mapalad kayo, mga anak, sapagkat kayo'y nakinig sa akin nang ika'y bumagsak. Tinalikuran mo ang inyong kapatid, sinundan mo at dinala ang lahat ng inyong salapi, at nang ika'y nahulog na at nais mo nang tumulong, ang umabot sa inyong mga kamay ay ang naghihirap mong kapatid, at nang sinundan mo'y salapi lamang ang kailangan sa iyo. Susundan kayo ng nakakarami, sapagkat tama ang inyong katayuan, tama ang landas ng inyong tinatahak. Anak, hindi kayo maliligtas sa pagtakip lamang sa inyong mukha. Wala kang pananalig, mahina ang inyong espiritu. Ang mahirap na nananalig at ang mataas na walang hinahangad at walang tinignan kundi salapi. Siya'y tumulong naman, ngunit kahit kakaunti, bakit siya ang nilapitan ng kamatayan? Ang nananalig sa akin at nananalig sa aking amang nasa kalangitan ay ang may buhay na walang hanggan. Hiling mo'y matutupad kung ika'y tunay, buhay sa ibabaw ng lupa. Salapi kung ano paman ay may hanggan, ngunit ang buhay sa kalangitan ay wala ng kailangan. Sapagkat ang lahat ng inyong hinahawakan na inyong katawang mortal ay bibitawan at mabibitawan. Tutunghayan ko ang lubos na nangangailangan, sapagkat ang matataas ay hindi na kami kailangan. Haplusin ko ang tahanan ng nagdarasal ng katotohanan, lalong-lalo na ang bahay dalanginan. Mula talampakan hanggang sa ulo'y pinagmamasdan, at sa nabanggit, sino ka ba? Upang babaan ng kaitaasan, mga anak noon
pamay parang iba. Mga anak noon pamay kayo itinakda na. Huwag na kayong magdalawa ng Diyos nila ay Diyos nila. At ang mga magbisik ka nga ng tubig na may asin. Diyan, ang daming bumabato. Kapatid. Oo, mayroon dyan. Meron din din sa kasi ilang bumila ko din kasi. Kailang ko na kasi. Kasi kapag magwisik ka, madami kasing kalaban. Wala akong ano. Walang spirit. Magandang kaliwanagan po. Huwag na kayong magdalawa. Ang Diyos nila ay Diyos nila. At ang natatanging Diyos ng naniniwala ay tanging nasa kalangitan lamang. Darating ang takdang panahon na ang nagbababa ay titinghala ng lumuhod. Pumanhin po. Darating ang takdang panahon na ang nagbababa ay titinghala ng lumuhod na ang lahat ng sumasamba sa iisang gawa. Ika'y nagtaka sa inyong sarili kung bakit. Ika'y nakatayo at nakatinghala sa itaas, sa langit, sapagkat ikaw ang may pananalig ng katotohanan. Sambahin na nila ang pabaliktad na krus, wala na akong magagawa, kundi hayaan ang sundo na makalaya. Mga anak, ang tungkulin nyo'y walang katapusan. Ako'y saglit lamang mga anak, sa sandaling ating pag-uusap, naway madaragdagan pa kayo. Pagmasdan mo ang nakatunghay sa inyo, mayroong kang takot sa mga nagaganap. Anak, ang pananampalataya mo ang kailangan ng kaluluwa mo, sapagkat ang nag-iisang liwanag at ang inyong gabay ay bumabalot sa iyo. Matuwa ka, aking anak. Matuwa ka, buhayin mo ang inyong puso. Kasi kailangan din natin sa ating espiritu ang aklat ng isa sa buhay na binabasa at ganyan din po mga banal na mensahe upang sa gayon po yung espiritu po natin ay tataba po. Kasi po may mga espiritu na mapapayat, so kailangan din po ipatabaan po natin sa spiritual din po sa pagbabasa at pagbabahagi din. Nabiyayaan ka ng maraming salapi, napakaraming nangangailangan. Ngunit kung ikaw ay magbibigay, ikaw ang mawawalan. Ano ang inyong pipiliin? Ikaw ba'y tatakas na lamang? Batid ko na inyong pipiliin ay sila'y tulungan. Ngunit iyo bang matatayuan? Ano ang inyong kasagutan? Sapagkat tulad nila ay kailangan mo rin ng salapi. Ang mga tao ay madaling sumagot ng mabuti. Ngunit ang gawin ito ay hindi magawa. Nangangailangan ka ng pagkain. Ika'y gutom na gutom. May nagbigay sa inyong isang estranghero. Ito'y kaunting tinapay, ngunit may nangangailangan. Lubos na nagugutom kaysa sa iyo. Ngunit nang tignan mo ang inyong tinapay, ito'y kaunti lamang. Siya ba'y inyong bibigyan? Tama naman ang inyong binanggit. Ngunit ang ginawa'y inubos na lamang. Sino ang mamamatay ang puso na kanyang binabanggit? Siya'y nananampalataya, nananalig, ngunit sa kanyang pagbabanggit ay wala sa kanyang puso. Pinatay ng sarili niyang bibig ang kanyang puso, at hindi lamang ang kanyang puso, kundi nayaan niyang pahirapan ng dilim ang kanyang kaluluwa. Mayroong isang babaeng lumuluha, nilagpasan lamang at hinayaan. Dinuraan pa ng isang mayaman sa salapi, ngunit ang mahirap siya'y tinulungan. Pinunasan ang kanyang luha at ang sabi, hindi ka nag-iisa, narito ako at narito ang Ama sa kalangitan. Kasama natin siya ang Ama sa kalangitan. Karap mo ang inyong takot sa dumarating, sila'y inyong iniiwasan, ngunit nang inyong kailangan ang kanilang tumulong, siya'y nandyan pa rin. Nasaan ang inyong niluluhuran? Naging gahaman. Alam niyo po yung niluluhuran, mga kapatid? Yung mga gawa po ng mga tao. Ayun po yun. Nasaan ang inyong niluhuran? Naging gahaman ka sa salapi. Hindi ka nagbahagi, ngunit ikaw
ang naubusan at sila ang naulanan ng salapi. Biyaya ang tinatanggap ng bawat isa. Ngunit hindi nila kinilala ang nagbibigay sa kanila. Ako'y nagpapasalamat sapagkat ang laman ng iyan sa libro na isa sa buhay ay ginamit mo sa tama. Nahulog ang inyong kapatid, may dalang biyaya na buhat. Ano ang inyong unang tutulungan? Ngunit kapag inyong tinulungan ang inyong kapatid, mahuhulog ang salapi. Kapag inyong iahon ang salapi, mahuhulog ang inyong kapatid. Ngunit ang iba'y salapi ang kanilang inuuna, maghihirap muna ang kanilang kapatid. Sa ngayon, kung sino ang mayroon, ay siya ang lalapitan, at kung sino ang walang-wala, siya ang tatapak-tapakan. Ipakilala niyo ang ating Ama sa kalangitan, upang mapuksa ang maiitim mga jablong kalaban, at mailabas ang katotohanan na hindi naman itinakda na iyan na siyang nagsulat sa Biblia. At siya'y tinulungan lamang ang kanyang kapatid. Mga kapatid, lumang tipan at bagong tipan ang inyong katanungan. Walang bago, walang luma. Walang babaguhin mga anak. Muli, sa aking muling pagbaba, pananalig ninyo ang inyong pananalig ang magiging sandata ninyo. Salamat. Tuloy-tuloy kasi to. Ang dami. Bumabato sila kasi yung boses ko din hinahawakan. Magandang kaliwanagan po kapatid. Kapatid Lerimon. Ayun, si Haring Teryo daw kapatid. Pakihanap na kapatid. Si Haring Teryo. Ang daming libro. Hindi magagawa to na ng mensahero na sa dami. Mahaba siya. Magandang kaliwanagan po mga kapatid. Salamat po sa nag-request. At ang ating pong babasahin po si Haring Teryo, ang pinagbigyan ng libro ng katotohanan na nahuhukay na apat po sila na nakahuhukay sa librong ito. Pumanaog po siya noong April 12, 2021. Isang magandang kaliwanagan, isang magandang pagbati sa inyong lahat. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ako ang siyang pinababa ng Ama sa kalangitan. Ako ay ngayon lamang napahintulutan, sapagkat noon sa aking kapanahunan ay aking ibabahagi sa inyong lahat. Ako ay kanina pa lamang kapatid, nagmamasid at nasisilayan. Ako ay naghihintay kapatid. Ako na siyang magbabahagi sa inyong lahat. Ako ay sa panahon nang nabubuhay pa ang bugtong na anak ng Ama sa kalangitan. Sa hilaga ng Narya, ako ay isang hari noon kapatid. Ang ngalan ko'y Teryo. Teryo kapatid. Ako ay isang hari na siyang tinuturin sa kapanahunan kapatid. Sapagkat napakapalad din ng aking bayan na noon, sapagkat dooy pumaparoon na siyang nangangaral sa amin ang Amang Jesus sa kalangitan. Siya noon ay pumaroon sa aming bayan. Siya rin ay nangaral noon kapatid, ngunit siya'y hindi ko pinaalis, kundi ako ay nakinig din sa kanya. Hanggat sa akin ring nagtagal,
siya rin ay umalis. Umalis patungo sa Narya noon, kapatid. Ako ay nagbigay noon sa kanila, sa mga nagngangalang apostol noon, bago pa man sila ay umalis noon. Lalo ng isang apostol na nagngangalang Pedro at Lucas na siyang tunay. Sapagkat siya ay sa akin din ay nagbabahagi, kapatid. Kaya't ang turan sa akin, napakapalad ng bayang ito ng inyong bayan, sapagkat tinanggap mo ang Ama sa kalangitan. Hindi kami nagdalawang isip noon ng tinuturan sa amin. Yung tinuturan, ibig sabihin po ay sinasabi po o sinabi. Ang hihintayin na noon pa may nakalathala na siyang tagapagligtas at ang bugtong na anak ng kaitaasan ay siya nang dumating. Dumating at sa inyong bayan tumuloy, sabi niya. Dumating at sa inyong bayan tumuloy na tinuran sa aming kapatid. Ako ay nagalak noon, nagalak at nalawa sa kanya na noon. At nang sila ay umalis sapagkat kailangan sila'y magtungo sa Narya upang mangaral din. Mangaral din sa kanilang tinuran, kapatid. Kami na lamang ay nagbigay ng makakain sa kanila, sa kadahilan ng hindi nila tinatanggap ang pilak at ginto, kaya't makakain na lamang ang aming ibinigay noon. Mayroon din mga hayop na kanilang daladala, mga prutas pa noon. Lubos kaming nagpapasalamat sa kanila. Nang pumaroon sa aming bayan ng Amang Hesus sa kalangitan, ay sa bilang ng buwan na ika-25 at sa bilang ng araw na 49 ng kanyang pagparoon. Napakarami ang siyang pinangaral sa amin, sapagkat noon kami din ay may hawak noon. Ito ay isang libro ng katotohanan ay binigay sa akin. Ang ngalan niya ay si Bileno, sapagkat do'y nakalathala na itinuran noon pa man ay darating ang kaloob ng langit sa lahat, ang kanyang bugtong na anak. Ako ay may kabiyak at may 2 supling, ngunit pilyo ang aking mga anak na yaon, kapatid. Ang isa ko lamang anak, ang aking kasama sa kalangitan, sapagkat isa ay hindi noon naniwala. Ang aking anak na siyang ituturan, Nilo, kapatid. Nilo ang kanyang ngalan, ang pilyo kong anak, na noon ay kapanahunan, kapatid. Sino po yung anak niya? Si Nilo. Ngunit siya rin ay naniwala na noon. Ako ang kanyang pinakinggan. Napakarami niyang ginagawang kapilyuhan kung siyang aking ituturan. Isang hari na ako'y ituturan, ngunit ang aking anak, kung siya'y makikita'y hindi ko nalalaman, sapagkat napakarami ang kanyang ginagawa. Ginagawa na kapilyuhan na noon, ngunit mabuti, sapagkat yaong aking anak na yaoy nakinig sa akin. Yaon na ngay ang aming bayan ay siya ng tinuran nabigyan ng liwanag, sapagkat sa mga kasalanan ay napatawad. Gayon na rin sa aking bayang makasalanan. Sa mga taong gumagawa ng kasalanan ay nabago ang lahat. Ako ang siyang hari na kanyang pinakikinggan. Kaya't ang bayang makasalanan ay naging mabuti, kapatid. Ako na noon, kapatid, ay 140 ang aking taong gulang nang makilala ko ang Amang Hesus sa kalangitan. Isang kawal noon sa aking tinuran, sa aking kawal na yaon. Ang Amang Hesus sa kalangitan ay iyong sundan. Sundan ng patago upang makita kung ano ang magaganap o mangyayari sa kanya. Hanggat ang kawal ko'y bumalik sa akin noon. Hulyo yaon, ikawalo ng Hulyo. Siya'y nagturan sa akin. Nagturan ang kawal kong yaon. Aming hari. Ang Amang Hesus sa kanilang sinasaktan ay tinuturang makasalanan. Yun ang sabi ng kawal. Kaya naman ako noon ay nagalit, kapatid. Nagalit at nagkaroon ng katanungan. Ano ba ang ginagawang kasalanan ng mga taga roon? Siya lamang ay nangangaral. Ang ating bayan ay naging mabuti.
Mabuti nang dahil sa kanyang pagparito sa atin. Kaya't ako ay nagalit noon, kapatid. Ngunit ito na lamang ay nawala. Nawala sa aking puso at isipan. Hanggat Hulyo 22, siya na'y muling bumalik. Muling bumalik ang aking kawal noon sa akin at tinuran. Kayo po ay magmadali aming hari, pagkat ang Amang Jesus ay kanila nang papaslangin. Kaya't kami na ay naghanda at ninais na pumaroon sa Narya, kapatid. Ngunit kami na ay nakarating doon. Hulyo yaon, Hulyo rin, kapatid. Ngunit kami na ay nahuli, Hulyo 24 yaon. Kami na ay nahuli, kapatid. Napakarami namin, kapatid. Napakarami. Isang labanan ang siyang naganap noon, kapatid. Ako ang pumaslang sa 7 anak ng isang hari. Isang haring David na ngalan, sapagkat 8 ng kanyang anak. Ang Judas na nagngangalan ang siyang nabuhay. Ang haring David na yaon ay nawala na sa kanyang kaisipan. Kaya't ang kanyang mga anak na lamang na siyang nakipaglaban. Ngunit ang lahat ng yaon, sila ay nawala na. Ako ay nagalit sa kanila. Ako'y nahuli na. Ngunit bakit papaslangin? Papaslangin ng isang taong walang nagawang kasalanan, at siya lamang nagturan ng kabutihan. Wala na ang haring yaon nang kami ay pumaroon. Napakarami na noon nang hindi namin nalalaman, sapagkat lahat kami ay kanyang pinangaralan. Binago ang makasalanan. Kaya naman napakarami ang nagalit noon sa mga Narya. Taga roon sa Narya, sapagkat sila ang pumaslang kay Amang Jesus sa kalangitan, kapatid. Ang Kristo ng inyong tinuturan, ang ngalan ng mga tao sa Narya ay Kristo. Hindi lamang yaong grupo, kundi ngalan na taga roon sa Narya. Ang Kristo na inyong tinuturan ay sila. Hindi man namin ninanais na sakupin ang kanilang bayan. Ang nais lamang namin ay iligtas ang taong walang ginagawang kasalanan na kanilang papahirapan at papaslangin. Ako na noon, kapatid, ay bumalik sa aming bayan. Hanggang sa aking pagkatanda, ang Amang Jesus sa kalangitan, ang kanyang mga pangaral, ang tanging nasa aking kaisipan. Ako ay namayapa sa edad ng 207 na siyang tunay. Ika-69, kapatid, ang buwan na yaon, at 2 ang araw. Na noon, kapatid, tanging nasa aking kaisipan, sa aking isipan paumanin, ay nawa sa aking mga kasalanang nagawa, patawarin ako, sapagkat ako ay matanda na. Tanging aking tinatawag noon, kapatid, ang Amang Jesus sa kalangitan, gayon din sa inyong Ama, na aming Ama sa kalangitan. Kayo na ang siyang bahala sa akin. Nawa ay sa liwanag ako paparoon. At ng gabing yaon, kapatid, liwanag ang aking nasilayan. Isang anghel, kapatid, isang anghel na noon ang aking nasilayan. Ito ay nagturan sa akin, kapatid, sa ating Ama sa kalangitan. Ika'y nakinig, kay buti mo, kapatid, sapagkat siya ay pinakinggan mo. Halina, at sa liwanag ay maglakbay na kanyang tinuran. Mahabaging liwanag sa kalangitan. Sino po sila? Nais kong malaman. At ang kanyang tinuran sa akin, kapatid. Ako ang Arkanghel Miguel na ngalan, kapatid, na siyang inatasan ng Ama sa kalangitan, upang sayo ay gumabay patungo sa kanyang liwanag na kanyang tinuran, kapatid. Hanggat ako na ay natulog ng mahimbing at hindi na nagising pa. Sa liwanag ng Ama sa kalangitan ay pumaroon. Kay buti. Ako man noon ay nagdadalawang isip, ngunit alam ko na ang aking pilyong anak lamang ang siyang aking mabibigyan ng katungkulan bilang isang hari. Kaya naman ang aking anak na Nilo
na siyang alam kong makikinig sa akin, ang siyang aking pinagbigyan, kahit na ito'y pilyo at hindi ko alam kung ano ang kanyang gagawin sa aking kaharian. Ngunit siya ang aking pinagbigyan. Nasilayan ko kapatid, nasilayan ko ang Amang Hesus sa kalangitan, na noon ay ninais kong ipaglaban. Ako man ay nahuli, ngunit siya'y muling nabuhay. Ako lamang kapatid, ako lamang ang siyang nakasilay noon sa kanya. Siya nooy mula sa kalangitan ay bumaba noon kapatid, at sa aking harapan, aking nasilayan. Tunay nga ang inyong tinuturan. Aking nasisilayan kapatid, ngunit sila'y nagdadalawang isip ang iba, hindi ba kapatid? Ako na siyang nasa inyong harapan, na siyang nagbabahagi ang inyong kapatid. Isang magandang kaliwanagan kapatid. Mapalad ka na siyang pumarito, sapagkat sa ating Ama sa kalangitan, ang katotohanan inyong nasisilayan. Naway, ikay magpatuloy. Kaya't ang araw na ito ay ako ay bumaba, sapagkat siya rin aking kaarawan, mga kapatid. Ako ay natutuwa sa inyo kapatid. Ang mundo, ang Ama sa kalangitan, ang kanyang pinagkalooban ay napakapalad kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako na ay nagpapaalam kapatid. Maraming salamat po mga kapatid. At ito na po, Haring Teryo. Teryo? Cynthia Sintago? Oo. T-E-R. Anak niya si Nilo? Nilo, si Han. Pwede ba yun yung kumarga ng pulgada na anak? Naging hari naman siya. Ayun nga, babasahin ko lang sa susunod po mga kapatid dahil mamaya na lang. May SpongeBob ba? At babasahin ko na lamang po si Haring Nilo bukas po mga kapatid. Maraming salamat po sa panonood. Ikaw din kapatid. Maraming salamat po, naway po, at sa pamagitan po ng ating pagbabasa ngayon ay nabusog po tayo sa gintong aral mula sa kalangitan mga kapatid. At ngayon po may nagbabato kanina kaya nagwisik po ng tubig na may asin. Kaya din po mga kapatid, magwisik din po tayo sa ating mga bahay upang matunaw lahat mga jablong itim. Magandang kaliwanagan kapatid Milagros Baral at Salde Sapon. Maraming salamat po at magandang kaliwanagan. Ayan, bisita po natin.